Mura po ang mga Ricardo at malasa ang ulam natin ngayon mga kaibigan. Tatlong mumurahing gulay lang po ang Ricardo. Pwede pang dalawa nga eh. Ito po yung paborito kong ino-order sa Chinese restaurant kapag ka po ako'y kumakain. Pero nang malaman ko ang mga Ricardo at kung paano lutuin, napakasimple naman pala, sinubukan ko pong gawin sa bahay. Naging maayos naman at nasarapan ako. So ito po i-share ko sa inyo. Unahin po muna natin ang paggawa ng sarsa. Ang nakikita niyo pong ginagamit ko rito ay isang kahon ng chicken stock. Parang 4 na tasa po ang laman. Ang inilagay ko po ay 3 tasa. Kung wala kayo niyan tubig na lamang at asin siguro o kaya toyo ang ipamalit nyo. Ayos na rin po yun. Siyempre, hindi po mawawala ang oyster sauce. Ito po ay 1/4 cup, measuring cup po, ng oyster sauce ang inilagay natin para may konting alat at saka may konting tamis. Pagdating naman po sa alat ay toyo. 2 kutsarang toyo ang ilagay nyo. Timplahan nyo rin po ng pamintang durog, kalahating kutsarita at habang iniintay po natin kumulo ang ating sarsa, sa isang maliit na baso po maglagay tayo ng 3 kutsarang cornstarch at lagyan po natin ng tubig. Tunawin po natin yan. Yan po ang pangpalapot natin dito sa ating ulam na ginagawa. Mga 5 minuto po natin pakukuluan yung sarsa dahil medyo madami-dami kong ginawa Ayan po'y kumukulo na. So dahan-dahan po nating idagdag itong ating tinatawag na slurry. Katitik po lamang at habang kumukulo halo po ng kaunti. Ganyan lamang, hindi pa barabarandal na ilalagay nyo kaagad at mamumuo po yung ating sarsa. Bantayan nyo po ng maigi kasi lalapot po yan kapag malakas ang apoy at hindi nyo hinahalo. Simutin nyo po yung konting slurry dun sa baso at tuloy po ang paghalo. Kung gusto nyo hinaan ng apoy at timplahan pa ng konting toyo, pagkatikim nyo, kayo na po bahala. Ayos na po yan. Habang lumalamig lumalapo. Ito po ang toge. Di po ba'y mura-mura ang toge ng kaunti? Ang nakikita nyo po ay 3 tasa ng toge. Ang ibinabanto ko naman mainit na tubig. Yun naman pong katabi, 1 kalahating tasa po ng ginayat na repolyo. Lagyan din po natin ng mainit na tubig. Ilalagay ko po ito sa microwave ng 3 minuto para lumambot po yung mga gulay. Kung wala po kayong microwave, pwede nyo pasingawan o kaya naman pakuluan nyo ng mga 2-3 minuto para lumambot at magkalerot-lerot po yung gulay. Ganun po talaga ang kinakailangan sa ulam na gagawin natin ngayon. O ngayon, nakikita nyo, malambot na po ang gulay. Ang susunod po na step, palamigin po muna natin yan. Mangyari po kasi pipigain natin dahil ang mga gulay naman matubig talaga. Tapos nilagyan pa natin ng konting tubig nung inilagay ko sa microwave. Gumamit na po kayo ng isang maliit na palanggana. Tapos pigain nyo ng maigi yung inyong repolyo. Kinakailangan po talaga walang tubig at tuyot na tuyot para masarap talaga pagluluto natin ng ating ulam. Isunod nyo na rin po ang toge. Ang toge mas maraming tubig. So kung kaya nyo po na pigain talaga ang inyong toge, gawin nyo po. Kinakailangang malambot at walang tubig ang inyong gulay. Ngayon po, ang makikita nyo rito yung zucchini. Itong zucchini gagawin po natin gagayatin po natin at pipigain din po natin ng maigi para mawala ang tubig. Kung mahal naman po ang zucchini sa palengke, huwag nyo na pong lagyan. Damihin nyo na lang ng repolyo. Ayos na rin po. Dagan nyo po ng sibuyas na mura para mas masarap. Maglalagay po tayo ng extra firm na tokwa. Isang box po ito, kalahati lang ang ginamit ko, yung kalahating bloke. Ganon din po, ang tokwa matubig. So talagang pigain nyo ng matindi at saka nyo po ilagay din sa ating gulay. Ganon lang. Kayo po ba'y may sesame oil? Kung meron po kayo, lagyan natin ng 2 hanggang 3 kutsara. Kung wala naman di bali na po, huwag nyo na pong lagyan at baka mumahal pa ang inyong ulam. Timplahan nyo na po ng konting asin, pagkatapos konting asukal para may tamis factor po. Lagyan na rin po natin ng pamintang durog. Siyempre para magkadikit-dikit yan, lalagyan po natin ng harina. Kalahating tasa po ng all-purpose flour. Maglalagay po tayo ng 5 itlog mga kaibigan. Mura-mura naman ang itlog kaysa sa manok, di po ba? So itlog na lamang. Haluin po natin yan ng maayos hanggang magkasama-sama ang lahat ng Ricardo at medyo mamamasa-masa po yan. Ganyan po dapat ang texture at consistency ng ating batter. Sapat, malinis at mainit po dapat ang mantikang gagamitin nyo sa pagpiprito. Pagdating naman po sa portion size,
Kayo na po ang dumiskarte mga kaibigan. Liguan nyo po ng mainit na mantika yung ibabaw para nang sa ganun naluluto na rin po yung ibabaw habang yung ilalim naman talagang natutusta. Bali-balik rin nyo po ng konti. Kayo na po ang dumiskarte, tusok-tusukin nyo po ng tinidor para pumasok po yung mantika sa loob. Kung malaki po ang mga piraso, syempre matagal maluto. Kung maliit naman sandali lamang. Mapapansin nyo naman yan Kung ayos na po sa inyo ang kulay, katulad ni Re, golden brown. Nakikita nyo po ba Re? O ililipat na po natin yan sa isang salaan para mawala po yung excess oil. Hindi natin kinakailangan. Habang lumalamig tostado pa rin at nawawala na po yung excess na mantika. Painitin na po natin ang sarsa at bago nyo po ihain, ibulabod nyo po yung sarsa sa taas at sa paligid ng ating ulam. Yan po ang tinatawag na egg fuyong. Nagustuhan nyo po ba? Ayos po ba sa inyo? O bukas, gagalingan pa natin yung mga simpleng ulam lang at madaling lutuin at mura-mura ng konti. Basta masarap, may konting sabaw. Yun ang panalo. Ron Bilaro po!